Isusoli raw ng Bitag Media Unlimited Inc. ang 60 million pesos na ibinayad sa kanila para sa advertisements ng Department of Tourism sa programa nila sa PTV na Kilos Pronto. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, abogado ng pamilya Tulfo, si Ben Tulfo na may-ari ng BMUI ang nagdesisyon nito kahit nagastos na raw ang pera sa operasyon ng production outfit. Naisip po ni Mr. Ben Tulfo na it would be a good gesture para ibalik na lamang po yung 60 million para wala na pong masabi ang taong bayan. Handa rin daw si Tulfo sakaling may ikaso sa kanya. Gayunman, balak pa rin ni Senator Nancy Binay na imbestigahan ang issue. Ang DOT naman, labas na raw sa desisyon ni Tulfo na ibalik ang pera. Ang magkatransaksyon daw kasi ay ang Bitag Media ni Tulfo at ang PTV4 kung saan block timer ang programa ni Tulfo na nilagyan ng ads ng PTV4. Officially, we're not part of the whatever Mr. Ben Tulfo and Channel 4 have decided. Sir, but will you use the money still for ads somewhere else na lang? It will be up to Channel 4. Remember, this is a agreement between DOT and Channel 4, so the funds go back to Channel 4. Pero ang grupong Akbayan, nagpiket sa labas ng DOT para manawagan kay DOT Secretary Wanda Teo na magbitiw. Ang pagsoli raw ni Ben Tulfo sa 60 million ad money ay patunay raw na may ginawang mali si Teo. Hindi rin daw ito dapat pumigil sa anumang investigasyon. Hindi rin daw nito itinatama ang anumang mali. There's a trail of corruption happening. Di ba yung patuloy na sinasabi natin na ang pamahalaan ay para sa serbisyo. Hindi po family business ito. Kaya pinananawagan kami na dapat si Secretary Teo ay mag-resign na po. Maliban sa ads na nilagay sa programa ng kapatid ni Teo, nabanggit din ng Akbayan ang mister ni Teo na si Roberto Teo, board member ng TIEZA o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, kung saan chairperson si Secretary Teo. Sinisika pa rin namin kunan ng reaksyon si Teo, pero ayon sa DOT, matagal na raw nagsumite ng resignation ng mister ni Teo. Nanatili lang daw ito sa board dahil wala pa raw itinatalagang kapalit. We know for a fact that as early as August 2016, Mr. Teo had submitted his resignation. If he is there, it's because they have not found a replacement for him. Ngayon po daw ata sinabi niya na hindi na talaga siya pupunta sa mga meetings, no? Ang natatakot lang daw po siya ay yung dereliction of duty, no? Yung dahil pag wala pang kapalit, baka naman sabihin bakit mo binakante. Wala pang resulta ang investigasyon ng Malacanang sa kontrobersiya sa 60 million peso ads ng DOT sa programa ng mga Tulfo. Wala pang pahayag ang PTNI at BMUI. Tina Panganiban Perez, GMA News.